And speaking about this latest scandal video, mga kababayan, may resource person po na inilabas itong vlogger na si Dean Chase, no? And by the way, Ma'am Lorena, sa kaalaman ng mga mamamayan, ngayon ko lang po ito i-break in news, no? Taga Yeah. Cebu pala ito si Dean Chase. Oo. Sinampahan na po siya ng kaso, mga kababayan, ng NBI, National Bureau of Investigation sa Cebu. 2 counts of cyber libel and 2 counts of inciting to sedition. Dalawa sila, may isa pang vlogger din, ma'am, no? Nandito po ang news kanina pinadala sa akin, and today ito isinampa, Ma'am Loreno, Lunes. Because And, of that video, Eric? Yeah, because of video na to. And mukhang may iba pang isasampang kasong kriminal according to the source from Cebu NBI. Malinaw po mga kababayan na ang reaksyon na pinapakita po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Ma'am Lorraine, mga kababayan, is a reaction na ng panunupil rather than reaction of accountability and transparency. Kasi kung wala kang itinatago, kung mali ito at hindi totoo, di ipaliwanag mo. Hindi mo ito ibaliwala, no? Kagaya ng mga previous na mga lumabas, yung tumitira siya ng cocaine, sinasabi nilang AI, hinabol nila si Harry Roque, hinabol nila si Maharlika, at lahat na lang halos kinasuhan nila at pinalaya si Harry Roque sa Pilipinas at ngayon hinahabol pa rin. The same thing is happening right now kay Dean Chase at sa kanyang mga isa pa o dalawa kasama pa, ma'am. And mukhang lahat ng share ay kakasuhan daw, ma'am, ng NBI. So ilan yan, no? Although they are only pinpointing to those na target talaga nila like tayo, Maharlika, yung mga malalaking mga individual targets na tingin nila ay ito ang nagpapaandar sa information operations campaign laban kay Marcos at kay Lisa at sa administrasyon ni Marcos. Dito sa umuugo ngayon, no, na bagong video involving si Marcos Jr. at si Lisa Araneta na nangyari noong sometime around November 2023 sa Amerika, particular sa area ng San Francisco. At ito po ay nilabas ng isang vlogger na nagkakaroon po ngayon ng viral na epekto sa social media. Pag-usapan po namin ni Ma'am Lorraine itong panibagong paghit-hit ng droga na ina-allege ay si Marcos Jr. at ang kanilang conversation with the resource person na isa sa mga naging escort service doon sa nangyari po na sex orgy or kanilang sex game sa San Francisco na binayaran doon ng $40,000 ang escort service na ito, Ma'am Lorraine. And kasabay po niyan ang pag-init ngayon ng impeachment operations sa House of Representatives. Ang kay Marcos Jr. po, nag-make na impeachment complaint, kunwari tinalakay na para i-dispose ito at the soonest. Samantalang ang CPP, NPA, NDF party list, Ma'am Lorraine, mga kababayan, at ang kanilang kaalyadong mga hilaw na komunista at yellow-pink opportunist zombies, nila Dilima, nila Hontivirus, sina Lamas, at itong grupo nila Teddy Casino ay nagsama-sama po, ngunit hiwalay daw kunwari ang kanilang main attack impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So huwag kayong umalis, pag-usapan po namin ni Ma'am Lorraine yan at bibigyan ng mga pananaw at mga paglilinaw. Ma'am, your take on these issues, please. Wow, you know what? Really shocking, no? Parang what the danger to me, no? I'm talking about the sex video that just came out recently. It's not just a sex video. It's a sex, drugs, and there's a corruption issue pa at that point. I'm sorry, may maingay yung aking So, it's hindi lang siya ganon kasimple, no. It's not just a video of consenting adults, no. But he was president when he was there. And then there's drugs, no, nakita natin, no. And nung niran ko sa marami nag-run sa kanya kung AI generated, it's not AI generated, no. So does it surprise you? It doesn't surprise you anymore, di ba? It's drugs I'll always go back to that Kung kaya tinatanong ko ang AFP, okay pa ba sa inyo na Commander-in-Chief nyo, drug addict, okay sa inyo na ang nagpapaandar ng Pilipinas ay ganyan, lulong na lulong sa droga? Kasi
makita mo talaga lifetime habit na ito. Noon pa naman nila ginagawa yan, di ba? As we know. Mhm. But now they're using people's money, $40,000 for that male prostitute, no? If I think it's true, no? I think it's a real video. I'm not an expert, but and I wish no that this first lady and this Bongbong Marcos will sue Dean Chase, no? Bring him to court, defamation in the US. Wag dito sa Pilipinas kasi hindi naman dito sila nangangaya sila, 'di ba? But okay, gonna get to my point kasi talaga nahihilo ako doon sa nakita ko talaga eh. No, the biggest danger to me, no, is that we're going to accept it na pababa ang standards natin. Kasi gano'n naman yung nangyari eh. No? We said before na akala natin noon, nung na-detain tayo, Eric, yun na yun, magagalit. Nagalit nga ang tao, pero may nasanay na sila. Nasanay sila dyan kina Akop, kina Abante, no, ng bababoy. And then we said that if they impeach the Vice President, magagalit na ang tao. Yeah, but after a while, no, kahit na in very scandalous circumstances na talagang yung mga batas ay talagang winawasiwas na lang talaga nila, di ba? And then and then this thing with PRRD happened. And then still na parang parati nang namumove yung capacity natin for moral outrage, diba? So in other words, if we accept this, then we're accepting what are we teaching our children? What are we teaching future generations of Filipinos? That we can have drug addicts, perverted, moral degenerates who will lead our country and who will shape the future of our children and our children's children. Pumapayag tayo na ganyan ka moral degenerate talaga itong mga ito, no? So yun yung danger sa akin na there's gonna be a bunch of generals there talking about, pare, ano yan eh, kanila yan eh, it's a private, ano yan eh, wala na yung, kasi they will say anything to justify their cowardice, di ba? People will say, I'm not talking about the AFP ha, I'm talking about a lot of people who have justified, no, rationalize their cowardice at saka yung pakikipagkuntsaba sa isang plunderer, sa isang drug addict, no, kumukuntsaba kayo at pinaprop up ninyo, pinagtatakpan ninyo. The things that the people that come to mind here are Vince Dizon, no, the others, all of them, everybody there that's propping up this, obviously, hindi na siya talaga fit. Pinakita na niya sa atin, binagsak niya ang ating ekonomiya. And yet with this new scandal, I'm imagining you're gonna be hearing mga backtalk na wala yan pare, ano nila yan eh, just to justify their cowardice. And yet what are we teaching our children? Totoo talaga, Eric, yung sinasabi ni PRRD, napakawalang kwenta ng mga taong walang prinsipyo. Yan talaga. No, and I'm not just talking about, Eric, I'm not just talking about yung mga opisyalis natin, kundi ang Pilipino, no, yung mga vloggers na binabayaran, no, tsaka yung mga tinatanggap ninyo na ganyan yan ang pangulo natin, no. Yeah. And speaking about this latest scandal video, mga kababayan, may resource person po na inilabas itong vlogger na si Dean Chase, no? And by the way, Ma'am Lorena, sa kaalaman ng mga mamamayan, ngayon ko lang po ito i-break in news, no? Taga Cebu pala ito si Dean Chase. Sinampahan na po siya ng kaso, mga kababayan, ng NBI, National Bureau of Investigation sa Cebu. 2 counts of cyber libel and 2 counts of inciting to sedition. Dalawa sila, may isa pang vlogger din, ma'am, no? Nandito po ang news kanina pinadala sa akin, and today ito isinampa, Ma'am Lorena, Lunes. Because of that video, Eric? Yeah, because of video na to. And mukhang may iba pang isasampang kasong kriminal according to the source from Cebu NBI na pinadala sa akin. So, hindi pa naman muna namin pag-usapan ni Ma'am Lorena mamaya na. Unahin muna namin ito ang kahalagahan. Sige, ma'am, go ahead, ma'am. You're talking about. Pasingit lang ha. So, this is the NBI. The NBI, no? This is the NBI that has given powerful cover and cover up talaga to this president. No, imbes na imbestigahin ninyo kung totoo ba yung video na yan, kasi nagdodroga, nagdodroga. At sinabi pa doon sa video na yon, 40, money is no object, male prostitute, no?
Anong ginamit niya? Pera ng taong bayan yon while he was president, di ba? At saka dito lang sa civil service, ano lang tayo, dito lang tayo sa civil service na conduct of an official, bagsak na siya sa lahat dyan, di ba? Pero ang NBI, as we have seen government instrumentalities done, no, are covering up, is covering up for this president. Kaya sa akin, iba yung appreciation na dapat natin meron para sa Supreme Court na tumayo at sinabi hindi, ganito ang ating batas. I'm talking about the impeachment. So at least may tumatayo. Pero itong NBI, ano ba track record niyan? NBI under Marcos, ano niya yan? Weapon niya yan, no? Weapon niya yan para talagang pagtakpan siya. Okay, Eric, I'm sorry. Yeah, it's okay, ma'am. Malinaw po mga kababayan na ang reaksyon na pinapakita po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Ma'am Lorraine, mga kababayan, is a reaction na ng panunupil rather than reaction of accountability and transparency. Kasi kung wala kang itinatago, kung mali ito at hindi totoo, di ipaliwanag mo. Hindi mo ito ibaliwala, no? Kagaya ng mga previous na mga lumabas, yung tumitira siya ng cocaine, sinasabi nilang AI, hinabol nila si Harry Roque, hinabol nila si Maharlika, at lahat na lang halos kinasuhan nila at pinalaya si Harry Roque sa Pilipinas at ngayon hinahabol pa rin. The same thing is happening right now kay Dean Chase at sa kanyang mga isa pa o dalawa kasama pa, ma'am. And mukhang lahat ng share ay kakasuhan daw, ma'am, ng NBI. So ilan yan, no? But although they are only pinpointing to those na target talaga nila like tayo, Maharlika, yung mga malalaking mga individual targets na tingin nila ay ito ang nagpapaandar sa information operations campaign laban kay Marcos at kay Lisa at sa administrasyon ni Marcos. So the NBI, I agree to Ma'am Lorraine, has been weaponized. Like Congress, ginamit sila na instrumento ng panunupil, ng panggigipit at pagsagasa sa karapatan ng mamamayan na makakuha ng katotohanan, marinig ang mga pahayag. Hindi po ito nangyayari. Pangalawa, wala po kaming problema dito sa bigwas ng Agila, ang taong bayan, kung ang pagka-pervert o pagkamanyakis, kung totoo yan nila Marcos at nila Lisa, ay ginagawa nila bilang mga pribadong tao. Hindi. Ngayon sila po ay tinatawag na first family. They have the access to power, access to money and resources. And they are representing the government and the Republic of the Philippines. Nangyari po ito ng presidente na si Marcos. Exactly the point na binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa ilalim po ng Republic Act regarding professional conduct and ethical standards for government officials, tatamaan po dito si Marcos Jr. At alam po natin na hindi ito first time na ginawa nila kasi naulit ito doon sa Paulo Tantoco case. May sex game din po doon, may mga escort at may drugs din. At lumalabas pa rin ang pangalan ni Lisa Araneta. So hiwalay pa po ito. Hindi po lalabas ang ganito mga bagay na parang gagastusan mo ng artificial intelligence generated para lamang siraan sila kung walang katotohanan po ang mga kaganapang ito. Kaya nga, may resource persons na in-interview si Dean Chase. Bakit hindi po ito ang imbestigahan ng NBI? Hindi ito ang anggulo na kanilang pinupurso. Parang pinapalabas nila, ma'am, na ito ay orchestrated, binayaran, peke, para lamang pagtakpan ang naguhumiyaw na panawagan ng pananagutan kriminal ni Marcos. No? Hindi lang pala ito usapin ng pangungulimbat sa flood control projects, sa infrastructure projects, Ma'am Lorraine, kundi pati na po sa pagsalaula ng ating Republika ng Pilipinas sa mga foreign trips pala nila. Tuloy-tuloy ang drug session, tuloy-tuloy po ang escort and sex game and prostitution na pinapakalat nila according dito sa lumalabas na sources, kaya namin tinatalakay ito ni Ma'am Lorraine. And yet, nakakalungkot at nakakagalit na ang reaksyon ay yung mga dapat sana ay maging administrators of justice. Sila pa ngayon ang persecutor of oppression and tyranny laban sa mga taong gustong magsalita at magsiwala ng katotohanan, Ma'am Lorraine. Tsaka mga kababayan, Eric, no? Kung merong ipinaliwanag si Bangag sa atin, ay yung mga tao na nilagay niya dyan, maaasahan na pagtatakpan siya. No, so nung lumabas yung cocaine video niya,
Hindi yun AI generated, hindi yun AI generated. Legit na legit yun. Ano yung una agad sinabi ni Benher Abalos? 'Di ba? Na meron siyang kahit sila Gibo, biglang to his defense right away, 'di Mm. ba? Mm. So makita mo itong mga tang-inang mga ito, no? Mga walang prinsipyo. Mga unggoy lang yan ni Marcos, mga tsonggo lang yan ni Marcos. Hindi yan katulad ng mga kalihim ni PRRD noon na tumatayo para sa bansa. Mga putang ina yan, mga putik yung mga yan. Ano bang unang ginawa? Ang kababuyan nila sa Pilipinas. Ano bang ginawa ni Benher Abalos? They even insult our intelligence. Sino nyo yung tenga? Hindi yan pwede kasi tenga. Magkaiba yung tenga. Ginagawa pa tayong tanga. Palibhasa siya din, addict din yan. No? Yeah. Magpa-hair follicle drug test ka din, gago. Ang gulo-gulo ng ano mo, ng ngalangala mo. Magkapareho kayo ni Bongbong Marcos. So this administration, sobrang kababuyan sa Pilipinas, no? Yes. Talagang ang ginawa, naglagay ng mga tao diyan na right away will defend him. No, mga enablers na mga addict itong mga hayop na to. No, bakit? Kasi nakikinabang sila eh. Wala silang pagmamahal sa bayan, wala silang integridad, wala silang dignidad, wala silang respeto sa sarili, walang respeto sa Pilipino, napakababastos na mga ito. No, na talagang agad-agad ang gagawin nila yung kikil is that the word? To silence us, no? To silence us, our freedom of expression, and to hold the feet of our officials to the fire at magtanong ka, hoy Bongbong Marcos, ikaw ba tong tsumutsupa dito sa male prostitute na to, at ikaw ba itong humihit-hit dyan kayong mag-asawa habang presidente ka, di ba? Tapos $40,000, hindi namin pwedeng tanungin yun, gago pala kayo. Pera namin lahat yan eh. Yung masaklap dyan, Eric, mga kababayan, ang ginagamit sa pagtakip dito sa addict na ito, pera natin. Pera ng taong bayan yan. Oras natin yan. Yung oras na dapat ginagamit nila para gumanda ang Pilipinas at gumanda ang buhay natin, ginagawa nila sa pag-protect sa isang drug addict at sa isang magnanakaw. 'Di ba? Hindi, alam mo, hindi lang siya simpleng drug addict. If you look at the videos of it's marami siya sa internet, yung sa US, yung Skid Row, ganun siya, patapon. Rolling Latak. Stone. He's really the scum of the earth, no? Scum of the earth. Talagang irredeemable itong taong ito. Tapos ang Omet Browner is looking away and propping him up. You know why? Because he's the same. Marami ding tinatago yan, no? Yung asawa niyang abusada. Do you know, Eric, I found out that there was this anak ni General Gapay, no, Freya, is she was one of the suppliers in Viluna. I don't know what it's called. So anyway, I found out, no, from common friends of ours that Freya, pinagtripan siya ni Melody Browner. Even though she was doing a great job, ha? She's very professional kasi itong mga batang ito, I know them eh. She was supplying really well. Melody Browner made sure she was taken out. Naghahanap buhay lang ng tahimik. Why? What was the reason? Kasi bata, kasi maganda, kasi sexy. Yun, very, very lang. In other words, the AFP has the equivalent of Bongbong Marcos and Lisa Marcos inside it, leading them as well. Mga halang din ang sikmura ng mga ito, mga walang character, walang integrity, walang prinsipyo, walang kahihiyan. No, and there are also loud whispers of corruption, Omet, with your wife and with yourself as well. Wow, grabe. There's so many, even this preponderance of personal issues, no? How can it be personal if you're a public official? I don't know. These affairs left and right. No, even the name of Claire Castro is coming out with Omet Browner, even Goddess Libiran, and we're not holding their feet to the fire. You mean to say we cannot ask you these questions? These are very important questions to ask because they affect the destiny of our country. What does it mean when the chief of staff of the AFP is playing footsies with the alter ego of the president at nagkasampalan pa daw or something sila ni Melody Browner? I mean, it's just this administration is really scum of the earth, no? These people talagang nakakangilabot. So in other words,
ang gusto ni Marcos, no, dyan sa NBI, I'm talking about that. I'm responding, Eric, to the case that was filed against Dean Chase. Ang gusto ni Marcos, ang gusto nito mga walang yang ito, pwede silang magnakaw sa atin. Hindi lang simpleng nakaw, mamatay tayong lahat, magutom tayo, papabagsakin niya ang gobyerno. Tapos Mhm. kahit yung male prostitutes niya, tayo pang magbabayad doon, kahit yung cocaine niya, tayo pang magbabayad noon. At wala tayong reklamo, dapat tahimik tayo. Tarantado itong NBI na to. Yeah. Nakakahiya kayo. Pero alam mo Eric, mga kababayan, I really take great comfort in the lessons of history. The story is not over. Hindi pa tapos. At dadating ang panahon, talagang sisingilin kayo ng panahon ng kasaysayan. I agree. And speaking about that, Ma'am Noreen, wag nating kalimutan na itong mga dapat may pananagutan na manindigan para managot si Marcos at humarap sa katotohanan sa kanilang mga katarantaduhan. Si Gibo Teodoro po, wag nating kalimutan mga kababayan, nahuli din Yeah. po ito na mayroon po siyang Maltese passport. Yeah. Dual citizen pala siya, hindi po pwede yan na mag-dual citizen ka at hahawak ka ng posisyon sa gobyerno. Yan po ang naging dahilan kung bakit hindi nakumpirma si Erwin Bendalo-Tulfo dahil tinago niya na mayroon pa pala siyang fraudulent US passport. Isinurrender niya para hindi siya mahabol at mukhang inariglo na hindi mo nabuksan ang kaso niya. It's a criminal case. Same case with Gibo Teodoro. Hindi po niya voluntary na sinabi na kumuha na siya ng Maltese passport. Hindi ka po pwede magkaroon ng Maltese passport kung hindi mo i-renounce muna ang iyong Philippine passport. Ibig sabihin po, ni-reclaim niya lang ito. Nag-renounce na siya. Yan ang process, ma'am, sa mga passport law. So, dalawa po ang citizenship niya. At the same time, hindi rin malinaw kung kailan niya i-give up ang Maltese passport, mga kababayan. So, how can we expect Gibo Teodoro to be honest, principled, and with integrity to challenge Marcos? Sir, ikaw ba ito? Sir, ikaw ba yung involved sa iskandalo ng droga at sex scandal sa US? Hindi niya kayang gawin yon kasi siya mismo ay involved din sa iskandalo ng mga pagpapalusot at pandaya sa kanyang posisyon. Same with Bronner. Itinuturo po siya na na-involve siya sa unexplained wealth kasama ang asawa niya, luxurious living, abundant issues of abuse of resources. Yeah. And right ngayon, hindi niya may paliwanag sa nanggaling ang kayamanan niya kung bakit may tinuturo sa kanya na 3 mid-rise condominium units and buildings na pagmamay-ari nila ng kanyang asawa o niya mismo o kaya ipinangalan sa iba. So umalingaso po ang iskandalo na yan. That's why hindi po siya makapanindigan ng tama in times of critical issues like itong involvement ngayon ng kanyang commander-in-chief sa korupsyon, sa plunder, and now a sex and drug scandal. And of course, Ma'am Noreen, huwag kalimutan natin si Abalos. When he was the DILG secretary, inabuso niya ang poder niya. Kung paano niya tinrato na walang karespeto sa fundamental na karapatan ng mga sibilyan, ng religious workers, ng mga kabataan at kababaihan, ang Kingdom of Jesus Christ. Ginamit nila si Torre, sila ni Marbel, upang lusubin, wasakin po ang mga property ng Kingdom of Jesus Christ, saktan ang mga bata at kababaihan, may mga namatay, and they were never sorry. Wala pong remorse. Ganyan po mga kalidad ng kinukuha ni Marcos sa kanyang gabinete. Abusado, involved sa iskandalo si Anton Lagdameo. Itinuturo din po ito, nasangkot sa malawakang korupsyon at issue sa BARM, sa Mindanao, sa flood control project at sa droga. Nagsasabi mismo si Senator Amy Marcos ng kanyang kapatid pinapalibutan po ng mga drug addict at ginawang drug den ang Malacanang. And it was just a month ago na sinabi ni Amy Marcos. So mga kababayan, hindi natin maintindihan ano pa po ang hinahanap ng AFP at ng iba pang cabinet officials for them to tell Marcos that it's time to step down and go out of power, Ma'am Noreen. Yeah, Eric, you also forgot na yung nangyari sa KOJC, yung pagharas at may namatay, tapos we were there. Tayo pa kinasuhan ni Nick Torre. Yes. Inciting to sedition. Tarantado itong administrasyon. Correct. Napakatarantado. Alam mo, at tapos 'di ba yung social secretary ba yan ni Lisa Marcos, who admitted it was his husband who died, Tantoco. Arroyo, si Dina Arroyo.
Diana Arroyo, she Mm. admitted to taking drugs, but still she's Yeah, there, no? Nandiyan, hindi yes, siya pinafire. correct. So, I mean, you can really see, And she talagang, was there when yeah, she namamatay was si there. Paulo. And she Yeah, was part of the entourage being paid by the taxpayers' money. Yan ang punto natin, Ma'am Lorraine. Eh. Milyon-milyon ang gastos doon, Ma'am Lorraine. Akala ng mga tao, $40,000 is some. No, it's $2.6 million or 2.7 almost. Sorry, 2.7 million pesos po yan, mga kababayan, for a one male prostitute only. Eh ilan ba ang escort at prostitute na kinuha nila? Hindi pa natin alam, Ma'am Lorraine. grabe, no? I mean, talagang, there's no, that's why, I keep going back kasi to PRRD, no? How this could not have happened talaga. Pero like what you're saying, no? Kasi marami talagang hindi papayag. Ngayon pumapayag eh. No, pumapayag ang mga, pero kaya nga iba yung admiration at respect ko sa Supreme Court kasi nagbigay sila ng maliwanag na linya. So, Mhm. at ang Pilipino ay gising na gising na kasi nalulungkot ako pag nababasa ko yung pagka-desperado ng mga kababayan natin na nawawalan sila ng pag-asa. Hindi maganda ito. Maganda ito, wag kayong mawalan ng pag-asa, no? Basta magtutulungan tayo dito. Maraming pag-asa. At tayo, tingin ko, tayo ang hindi papayag. Tayo ang tagasabi, hoy. 'Di ba kasi papayag ba kayo na ang taga-determine ng buhay ninyo, buhay ng mga anak ninyo ay yung tao na yon na nakita ninyo sa video, no? Dapat papapayag sa ganyan, no? So, yun lang Eric, talagang um, nagkakaroon ng, I mean, I've never seen a government this bad. Siguro yung panahon ni Marcos Sr. din, no? Ganun din. But this is so much worse kasi may drugs involved eh, no? Mhm. At tuloy-tuloy. Ang kay Yeah. Marcos Sr., there was also a scandal before, yung lumabas, the Dovey Beam scandal. Yeah. Pero hindi ganon kabigat na nag-hire ka ng male prostitute o series of sex orgy, sex games na Drugs. ginagastusan ng pundo ng gobyerno, may drugs lahat, in and out of Malacanang, sangkot sa drugs. And even when Marcos Sr. was there, nagda-drugs na sa Malacanang si Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Amy Marcos, siya pang pupunta doon sa room na ginamit, papatawag nila ang presidential guard, lilinisin yung room. Amy was talking about the time of their father. Na noon pa, that was how many years? 50 years ago or almost 50 years ago, nagdudurog na siya. Ganon kahaba po ang panahon na yan. Kaya latak ng droga po ay hindi pwedeng hindi makapekto sa kanya. Kaya nga kami ni Ma'am Lorraine, ang posisyon namin, itong diverticulitis na sinasabi nila, baka hindi lang ito diverticulitis. Malalim pa ito. At yan po ay may pananagutan siya sa taong bayan. Nag-a-addict ka pala, nagdudurog ka, at hindi mo pala iniingatan ng sarili mo, bakit ka naging presidente, eh ngayon hindi mo na kayang gampanan ito, lumalabas pa ang mga iskandalo ng droga at kabastusan nyo, and then you want to cling to power by hiding the truth and reality about your health situation. Yan po ang issue dyan eh. Hindi dahil nagmamadali ang Vice President na pumalit. Ngunit hindi pwede na manatiling nakatiwangwang at parang walang kasiguruhan ang balanse ng pagdala ng gobyerno at kapangyarihan ng ating buong bansa. Yan pong real issue dyan. Ganon din po ang accountability niya dito sa iskandalo ng droga. Why not undergo a hair follicle test? Kung gusto mong tapusin ito. Sabi nga ni Pangulong Duterte, the refusal to undergo that scientific hair follicle test for drug abuse ni Marcos is the very argument na nagpapakita na hindi talaga siya magpa-undergo dahil takot siyang makumpirma dahil kumpirmado na siya ay nagdudurog, Ma'am Lorraine. Your take on that before we go this time sa gimikan ng drama sa impeachment sa House against Marcos habang inilarga na ang patago pero palusot na attacking impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Go ahead, Ma'am Lorraine. Your take on this part ng ating Yeah. discussion. I want, gusto ko sana yung mga kababayan natin, pansinin ninyo, no, dito sa lumabas na video na ito, kung sino yung mga pupunta to the rescue kay Bangag.
no? Kung sino magtatakip sa kanya, kung sino manghaharas sa mga para tumahimik tayo, no? Para makita ninyo, no, na at tanungin ninyo ang sarili ninyo kung gusto niyo pa ba ng ganitong gobyerno. Eric, may tatanong ako sa iyo. Mhm. Ano sasabihin mo sa mga nagsasabi na personal nila yan? Oh, that is a very wrong perception. Mali, di ba? Yeah. Yeah, when you are in public office, and lalo na pag presidente ka, nothing that you do both in personal life and in your public life, hindi mo pwedeng ihiwala yon unless you resign from power. You resign from the position. Ano man pong gagawin ni Marcos dahil siya ang incumbent president, kasama pong pamilya niya, at ang mga katarantaduhang ginagawa niya, kahit hindi na office hours, hindi po nawawala ang kanyang pananagutan. Public official and public office are all both accountable to the people at all times. Habang ikaw ay public official, nothing is about, ito personal to, droga to, amin to. Walang kinalaman to sa Eric, I have a question. Yes, Eric, I ma'am. have a question. No, because men and even women who stray from their marriages when they're in power is commonplace, di ba? Commonplace. Correct. No? Nakikita natin sa Pilipinas, sa US, sa ganyan, di ba? But what's the difference here now? Ang kaibahan dito, Ma'am Lorraine, nagagamit ang poder at kapangyarihan, pondo at resources para magsalaula hindi lamang ng institusyon ng pamilya, kundi ng institusyon ng gobyerno. And that is worst. Kasi hindi lang pamilya at personal na mga buhay ang nasisira nila. Ang buong bansa kinakaladkad nila sa iskandalo. Because they represent the power and authority of the government and the state. So wala tayong problema, ma'am, kung maging balasubas ang pamilya nila. Yan ay personal. Pero ang pagiging balasubas ng pamilya nila na nakakaladkad ang institusyon ng gobyerno, nagagamit ang poder at resources ng gobyerno at nagiging isang issue pang-internasyonal ng ating presidente addict involved sa sex scandal at involved sa corruption and plunder. Those are matters na hindi pwedeng ihiwalay, ma'am, sa kanyang personal na pananagutan at sa kanyang pampublikong pananagutan. Mabigat po yon sapagkat ang nangyayari sa US na mga trip nila na may sex orgy, allegedly may mga sex games, may droga, may pot session, may cocaine, tea party ng cocaine, at lahat na, hindi niya ginagawa yon dahil lamang si Marcos Jr. siya na pribadong citizen. Nangyayari yon sa mga official travel, nangyayari yon dahil bit-bit niya ang access sa power and resources. At ang ginagamit ay resources ng gobyerno. Ma'am Marie.